In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa hub at sa paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Ang Ebanghelyo mula kay San Lucas, naglalarawan ng dalawang mahalagang aral ni Jesus tungkol sa kababaang loob at pagtanggap sa ibang tao. Unang aral, ang talakayan ng mga alagad tungkol sa kung sino ang pinakadakila ay ipinakita ni Jesus bilang isang pagkakataon upang ituro ang tunay na kahulugan ng kadakilaan. Sa halip na itaas ang sarili, sinabi ni Jesus na ang sinumang tumatanggap ng isang bata alang-alang sa kanya ay tumatanggap sa kanya. At ang pinakaaba sa lahat ay siyang pinakadakila sa ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, ito'y paanyaya sa pagiging mapagpakumbaba, sa pagturing sa mga pinakamaliit at pinakaaba ng lipunan bilang mga mahalaga at kasing halaga ng mga dakila. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa kapangyarihan o posisyon, kundi sa puso ng tao at sa kanyang kahandaan na maging katulad ng bata. Maliit, payak, at walang yabang. Sa pangalawang aral, na ipagbawal ni Juan ang isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus sapagkat hindi nila ito kasama. Ipaniliwanag ni Jesus na hindi dapat pagbawalan ang mga tumutulong at gumagawa ng mabuti sa ngalan ng Diyos. Ang prinsipyo na ang hindi laban sa atin ay kapanig natin, ay paalala sa ating pag-iwas sa pagkakahon ng iba at sa paghuhusga sa kanilang gawain. Lalo na kung ito'y nakatutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Bilang mga Katoliko, dapat natin buksan ang ating puso at isip na tanggapin ang iba kahit hindi sila bahagi ng ating sariling pangkat o komunidad. Basta't sila'y nagsisilbi at kumikilos sa ngalan ng kabutihan at pagmamahal sa Diyos.
Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job, ipinapakita ang katapatan ni Job sa harap ng mga pagsubok. Bagamat siya ay nawalan ng lahat, pamilya, ari-arian at kalusugan. Hindi siya bumitiw sa kanyang pananampalataya. Ang tugon ni Job sa mga pagsubok ay isang halimbawa ng matinding pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng sakit at hirap, ipinapakita dito ang ating pagiging ganap na dependent sa kalooban ng Diyos. Lalo na kapag dumarating ang mga krisis sa ating buhay. Pinapaalalahanan tayo ni Job na kahit na masalimuot ang mga pagsubok, mahalaga pa rin ang pananalig sa Diyos na patuloy na gumagabay at hindi tayo pinapabayaan. Ngayon, ginugunita rin natin si San Jeronimo na kilala sa kanyang dedikasyon sa pagsasalin ng banal na kasulatan sa Latin, ang Vulgata. Itinuturo sa atin ang kahalagahan ng malalim na pag-unawa sa banal na kasulatan. Ang kanyang buhay ay isang inspirasyon para sa atin na patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at ilapat ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kabuuan, ang mga pagbasa ngayon ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagpakumbaba, bukas ang loob, at matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Sa muli, inikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Hesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!